po natin ngayon is about Christmas. And syempre, kung sino yung sineselebrate natin. So, yun nga, nabanggit naman na ni Pastor Louie na bibigyan tayo ngayon ng mga bagay na pwede nating gawin ngayong Christmas. Kasi marahil nakakalimutan na natin yung mga dapat talagang gawin, yung mga tama. So, ako, nung inaaral ko to kahapon, masakit, nasasaktan din ako kasi dati rin akong materialistic na tao, dati rin naman akong unbeliever. So yung mga ginagawa ko during Christmas is hindi appropriate sa Lord, hindi nakakalugod. So ngayon, nung yung nga inaaral ko siya kahapon, so nare-realize ko na ganito pala dapat. Kaya gusto ko rin siya i-share sa inyo kung ano dapat nating gawin ngayong Christmas season. So syempre, bago lahat, manalangin muna tayo. Tayo tayong lahat. So exercise muna, sanayin natin na every time na magpe-pray tayo is tumatayo tayo. So samahan niyo ako manalangin. Aming Diyos, salamat Panginoon muli sa pagkakataon na makakinig ng iyong salita. Dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon makarinig. Dahil sa ibang lugar ay pinagbabawal to, pero mapalad kami, Panginoon. Dahil nandito kami ngayong hapon para makarinig ng iyong mensahe. Lord, hindi sa akin manggagaling ang karunungan. Kung aasa ko, Lord, sa sarili ko, walang-wala, Panginoon. Pero naniniwala kami na nandito ka sa gitna namin, mga palagitna ka, Banal na Espiritu, at bibigyan mo kami ng understanding, ng wisdom, nang sa ganun ay malaman, maunawaan namin yung mga mensahe na gusto mong ipabatid sa amin. Samahan mo kami, lukuban mo kami ng iyong Banal na Espiritu. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. So, maupo na po tayong lahat. So, ang topic po natin ngayon is, it's Jesus to celebrate. It's not about you, it's about Jesus Christ. Mga linyahan natin yan dati, di ba, pag naghihiwalay, nag-aaway, it's not you, it's me. Pero ngayon, it's not about us, it's about Jesus. So, may tatanong muna ako sa inyo. Ano yung gusto nyo matanggap ngayong Pasko? Spoil na ako ni Pastor Louie kanina eh. Binanggit niya na sa message niya kanina eh. Pero kasi, ayun nga, alam naman natin Pasko, ano yung, tanungin nyo na lang yung katabi nyo, ano yung gusto nyo matanggap ngayong Pasko? Anong sagot? Tanong din eh, no? Diba? Lahat tayo is merong gustong matanggap ngayong Pasko. Posible na ang isa sa atin ay walang gustong matanggap, di ba? Okay, balik na tayo. So, nung nag-survey ako kahapon, nagtanong ako sa mga kapatid ko, sa magulang ko, dun sa group chat namin. Tinanong ko rin sila, anong gusto nyo matanggap ngayong Pasko? Tapos nireplyan ko, nagsabi agad ako, survey lang to Sabi ko, tinatanong ko lang kayo. Hindi ko kayo reregaluhan. Sabi ko, ganun. Inunahan ko agad. Tapos yung kapatid ko, sabi niya, pusa. Tapos isa naman, sapatos daw kasi magbe-birthday siya. Tapos sabi niya, birthday muna. Kasi magbe-birthday nga siya. Sabi, bago daw Pasko, bago yung Christmas gift, birthday gift daw muna. As yung tatlo, si Mama, Papa, hindi sumagot. Kasi alam na nga nila na wala naman ko ibibigay. Tinatanong ko lang naman kasi talaga. So alam ko lahat na, yun nga, ibabang sagot natin. May kanya-kanya tayong mga preference or gusto na matanggap ngayong Pasko. At kung mapapansin nyo, yung mga binanggit ng katabi nyo, it's either material na bagay. Bihira ang hindi material. Tama ba? May nagsabi ba dito ng world peace? Ay, si Pastor Louie, yung tinanong ko siya kapon. Sabi niya, gusto daw niya matanggap yung healing ng mother niya tsaka world peace. Pero karamihan talaga is mga gamit, pera, 13th month, bonus, di ba? Yun yung mga gusto nating matanggap ngayong Pasko. At kung mapapansin natin, yun. Yung mga gusto natin, puro pang sarili, tama. Gusto ko ng pera, gusto ko ng buong pamilya, gusto ko ng makabili ng bagong damit, bagong sapatos, bagong gamit, lahat. Lahat yun is nakafocus sa atin. At kung paano natin may enjoy yung Pasko, at kung paano natin masasatisfy yung sarili natin. Pero ngayong gabi, gustong ipaalala sa atin yung next, yung next verse. Ay, next ano? Yan.
gusto ipaalala sa atin ngayong gabi na Jesus is the reason of the season. Every December, pag tumutungtong pa lang December 1, lagi na yung pinupost ng mga tao, Jesus is the reason of the season, pero ano yung iniisip natin? Ano yung ginagawa natin? Bumibili tayo ng mga gusto nating bagay. Which is, hindi naman po mali yun. Kasi hindi naman KJ ang Lord na hindi tayo ina-allowed na mag-enjoy. Pero tayong mga Christians, dapat nating alalahanin na itong Kapaskuhan, hindi natin siya sineselebrate dahil birthday natin or paalala na kaarawan natin, kundi inaalala natin ang pagkabuhay ni Jesus Christ. So ito ang dapat natin tandaan ngayon, Jesus is the reason of this season. Dahil marami sa mga Pilipino, mga unbelievers na kapag ganto-ganyan, ang iniisip nila is incomplete or hindi na masaya ang Pasko nila. Halimbawa, malayo sila sa pamilya nila, nasa abroad, so mag-isa lang sila sa bahay, iniisip nila na feeling incomplete ang Pasko nila kasi nga, hindi nila kasama yung family nila. Or may iba kasing mga empleyado dito talaga na nag-work pero walang nare-receive na 13th month pay. Sa dati kong work, ganun yung nangyari sa akin kasi international client ko, wala akong nare-receive. So may mga taong ganun, niisip naman nila, hindi masaya ang Pasko or hindi kompleto kasi nga, wala silang pambili ng mga pamasko. Tama? Ayun yung iniisip ng iba. At yung iba naman, kapag wala silang bagong damit na, kasi alam naman natin, yearly, tuwing Pasko, papormahan yan, pabonggahan ng mga damit, pangsuot ng pangsimbang gabi. So, may mga tao talaga, unbelievers, minsan may mga Christians pa talaga na kapag wala silang ganito, is feeling nila hindi na kompleto ang Pasko. Pero kung iisipin natin, yung ginawa at yung kapanganakan ni Kristo, makaramdam pa rin tayo ng peace. Naniniwala ako doon. Kasi hindi tayo titingin sa kung anong wala tayo. Titingin tayo kung anong meron tayo. Ano bang meron tayo? Si Jesus Christ, diba? Kaya sana walang magpo-post ng feeling incomplete or feeling hopeless. Though, we understand naman na may mga tao talaga sa atin na nawalan ng magulang, diba? Hindi nila nakakasama yung family nila during Christmas kasi nga nasa ibang bansa. Minsan, may iba naman na may nagsasabi na parang first Christmas to nang wala yung ganito ko, si father, si mother, ganon. Though, simpatya tayo, pero lagi nating alalahanin na ang kukumpletong ng ating Kapaskuhan is si Jesus, which is si Jesus talaga ang gift na natanggap natin mula sa Panginoon. Hindi masama na mag-isip pa tayo na sana makatanggap ako ng kotse, ng malaking 13th month. Hindi masama yun, pero syempre, maging contented tayo na meron tayong Jesus sa ating buhay. Amen? So, paano natin masaselebrate ang Pasko na si Jesus ang sineselebrate natin? At na si Jesus yung focus natin ngayong Pasko. So, una dyan is, next. Dalawang bagay lang naman to, wag po kayong mag-alala. Kasi hindi nga tayo magsisentro, hindi natin isi-center yung Christmas sa sarili natin. So sa dalawang bagay lang natin ifo-focus yung Christmas para maging tama, maayos ang ating Kapaskuhan. So una is give a gift to someone and give God a gift. So una, give a gift to someone. So sabi po sa Deuteronomy 15:10-11, yan. So be sure to give to the poor. Don't hesitate to give to them because the Lord your God will bless you for doing this thing and He will bless you in all your work and everything you do. There will always be poor people in the land. That is why I command you to be ready to help your brother or sister. Give to the poor in your land who need help. So ito, yung prior sa verse na to, ang Diyos is nangusap through Moses. Sinabi dito na kapag sila ay nakapasok na sa land, every 7th year, lahat ng may utang sa kanila is cancel na.
Sana all. Every 7th year, nakakancel yung mga utang nila. Ganun yung inutos sa kanila ng Diyos. So, halimbawa, ang Israelites, may utang siya sa kapwa Israelites niya. Every 7th year, automatic, lahat ng utang nila is cancel na. Pero kapag yung foreigner or hindi Israelites is may utang sa kanila, sisingilin pa rin nila. Ang purpose ng Lord doon is walang maghihirap na Israelites. Kaya ang gusto ng Lord is palayain sila sa mga utang. Pero it's not about utang ha. Ang main dito is, ang pinopoint dito is, kung sino ang may kailangan, sino ang nangangailangan, tulungan natin. Wag na natin hayaan na naghihirap ng paghihirapin pa natin. Kaya, pag nagpautang, nagpapahiram, di ba mas maganda na kung si Pastor Louie, ang ginagawa niya, pag ayaw niya magpautang talaga, ang ginagawa niya, nagbibigay na lang siya ng amount na kaya niyang mawala sa kanya. 100, di lang naman yung mga kaya. So kasi nga, kapag kang mga, mga tao is, mahirap na nga, lalo pa naghihirap, so hindi sila makakalaya. Lalo pa sila maghihirap. At nowadays naman din talaga, maraming naghihirap ngayon. Maraming nangangailangan ng tulong natin. Tumingin ka lang sa kaliwa mo sa kanan mo, sa likod mo. Nangangailangan din yan. Hindi nga lang pera. Pera din talaga. Iba't iba ng kapangangailangan. Pero lahat sa atin ay nangangailangan talaga. Hindi man halata, pero kung tanong natin sila, magugulat kayo, bro, kailangan ko ng 1 million. Meron ka ba dyan? At least, di ba, tiwala siya sa'yo na meron kang 1 million, kaya hinihiraman niya. Hindi rin. Hindi rin. At naniniwala ko na kapag pinakita sa atin lang, Lord, na merong kapatid tayo na dumadanas ng paghihirap, is tayo yung gusto ng Lord gamitin na tumulong sa kanila. Kaya sana, ito nga yung una natin gawin, give a gift to someone. Huwag tayo magbingi-bingihan sa mga pangailangan din ng kapatid natin. Kung tayo ay nangangailangan din sila. So, iba-iba nga lang way, iba-ibang form ng help na kailangan, pero lahat is nangangailangan. So, maraming ways naman to give. Pwedeng monetary, pwede rin monetary, pwedeng, next natin is, pwede naman ding mga effort, love. Yan. So, yung una dyan is, ano nga yan? So, pera. So, pwede rin namang, understanding, care, forgiveness, kindness, and prayer. So, maraming ways to help. So, hindi natin pwedeng idahilan na, uy, si sister, nangangailangan ng pera. Paano natin siya tutulungan? Tapos sasabihin mo is, wala kasi ang pera kaya hindi ko sila matulungan. Which is, maraming ways to help. Sana hindi maging dahilan na wala tayong pera para hindi makatulong sa tao. Ngayong Pasko, ano bang pwede niyong ibigay? Alin dyan ang pwede niyong ibigay sa mga tao? Prayer. Ang bilis ka usap. Bagad. So, prayer kasi madaling ibigay, Pero, actually, maganda nga talaga ang prayer. Kahit di na ko na. Kasi example ko sana yung forgiveness. Kasi, ayun talaga, ang mahirap ibigay. Aminado naman tayo, di ba? Ako, nakaka-experience ako ng, ayun yung gusto kong ibigay ngayong Pasko sa mga hindi kapatawad-tawad, mga ganon. So siguro parang bigyan ko lang din kayo ng short story or background, bakit ayun yung napili ko. Kasi sa work ko, nakaka-experience talaga ako ng bully. Thank you. Bye. Thank you. So, nakaka-experience ako ng bully. Sabi ko magwa 1 year na kasi ako sa February sa work ko. Tapos sabi ko, every day is, wala naman nanonood sa work ko, no?
Meron nanonood. Sabi ko, na-open ko rin naman to sa mga disciple ko, kay Pastor Louie. Sabi ko, sabi nga ni Pastor, baka naman di daw bully yun. Pero kasi sabi ko, kung repetitive, basta paulit-ulit, ayun, paulit-ulit, tapos parang yung mind mo, yung hindi ka na peace, di ba alam ko naman may iba sa inyo nakaranas talaga ng bully. And first time in my life, nakaranas ako ng bully, tapos sa work pa. Kaya sabi ko, pero ang good thing naman kasi Christian na ako. Kaya sabi ko, pag pumapasok ako, hindi pa rin mabigat sa akin ang pumasok sa work kasi I need money. Ayun lagi, money is the key para pumasok sa work. So, papasok ako, yun nga, everyday, ganyan, asaran sila, ganyan. So, ako hindi nakikisali. Tapos, pag nagsasalita ako, doon nila ako tinitira kung ano yung mga pinagsasabi nila sa akin. So, for me, bully na talaga, nabubully ako kasi nga, ganun yung ginagawa. Pero, sabi ko nga, ito yung gusto kong ibigay. Actually, nandun ako sa part ng understanding eh. Naiintindihan ko na unbelievers sila, kulang sila sa alug-aruga. Ganun naman, di ba pag bully? Walang mama, mga bully, kaya yan. So, andun ako sa part ng understanding eh. Kaya, ngayong Pasko, ayoko na pabuti ng Christmas. Kasi, pwede naman ngayon, di ba? So, bakit hihintayin pa natin yung Christmas? So, isa lang yun, para gusto ko lang din ipaalala sa atin na maraming ways na pwedeng ibigay, makapag sa mga nangangailangan. Yun lang naman yun sa akin. And sa inyo, alam ko meron din kayong mga gustong ibigay sa mga parents nyo, sa family nyo, sa mga friends. Huwag muna crush. Sa friends muna tayo. Sunod-sunod na yung crush na yan. So, family first muna. Then mga relatives, ganyan. Na dapat nating talagang bigyan. Or pag-alayan or unahin na bigyan. So, at naniniwala, hindi rin natin pwedeng sabihin sa isang tao na etong damot nito or hindi to giver kapag hindi pera yung ibinibigay niya. Diba? Kasi sa atin talaga may point na may humihingi sa atin ng tulong. Tapos madalas syempre, pera lang naman ang madalas hinihingi. And pag hindi nyo na ibigay yung amount, yung pera na ibinigay, huwag nyo i-associate or huwag nyo isipin na hindi na kayo giver. Malay nyo, mas malakas pa pala kayo manalangin. Diba? Which is good kasi mas maganda nga yung kaya nyo ibigay eh. Hindi man kayo nakapagbigay ng pera sa tao, yung support naman natin, moral, yung effort natin or encouragement na binibigay natin sa kanila is mas powerful pa pala kaysa sa kasi di ba alam naman natin ng pera, hindi natin alam yung nangangailangan or nanghiram sa atin is gagamitin lang pala nila sa maling bagay, sa masama. Naging way pa tayo para magkasala sila. Kung ang binigay natin is prayer, encouragement, di ba, nakapagpalakas pa tayo ng ating kapwa. Sabi ko nga, hindi excuse ang pera para makatulong sa iba kasi maraming paraan to help people. So next verse natin, sinabi dito sa Acts 20:35, I always showed you that you should work just as I did and help people who are weak. I taught you to remember the words of the Lord Jesus. You will have a greater blessing when you give than when you receive. So it's better to give than to receive. Hindi masama na puro tayo kabig. Diba? Kasi masarap naman talagang makatanggap eh. Lalo na kung ang binibigay sa atin is yung gustong-gusto pa natin, pabor sa gusto natin. Pero mas masaya at mas may reward, mas may blessings ang mga taong nagbibigay. Bigay lang tayo ng bigay. Huwag tayo mahiya na magbigay ng tulong sa ating mga kapatid. So ayun yung number 1 na pwede nating gawin. Give a gift to someone. Next natin is yung give God a gift. Naman na magbigay tayo sa Panginoon. So, Panginoon ang Panginoon. Diba? Tayo naman ang magbigay sa Lord.
So marami na tayo natanggap mula sa Diyos. Isa na nga dun si Jesus Christ. Ang greatest gift na binigay sa atin ng Diyos. So alam naman natin na si Jesus, ibinigay siya para sa ating makasalanan. Dumating siya sa mundo para iligtas tayo, to save the lost. Sabi sa Galatians, next po, verse 4 to 5, But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. So nung ipinanganak si Jesus, nabuhay siya sa mundo, hindi para enjoyin ang mundo. Hindi para enjoyin yung buhay niya, hindi siya nagkaroon na parang bed of roses, na pinanganak siya dito, naging maayos, naging maganda, or yun lang, nagpayaman lang siya, hindi siya ganon. Hindi naging or maayos ang kanyang pamumuhay. And hindi siya nabuhay para maging fame. Sige, pause muna. Low praise. Yan, thank you. So tandaan natin, nung ipinanganak si Jesus, hindi siya nabuhay para maging sikat, para magpasikat, hindi para magpasikat, hindi para magkaroon ng marangyang pamumuhay. Kasi alam nga natin, carpenter si Jesus, di ba? Hindi siguro siya natanyagan ng engineer, architect, mga ganon. Simple lang, simpleng carpenter. Simpleng anak ni Mary and Joseph. Nabuhay siya dito, hindi para sa sarili niya, kundi para sa atin. Para ma-fulfill yung God's promise, at na-fulfill na nga yung nasa Old Testament na prophesied na mayroong darating na Messiah para iligtas tayo. So ayun yung pagkabuhay ni Jesus. Hindi sa sarili niyang comfort, kundi para sa comfort ng mga anak, mga tao na magtitiwala at maglilingkod sa Kanya, at tayo yon. So sabi pa nga dito, nabigyan ng adoption of sonship. So lahat tayo ngayon naniniwala sa Diyos is mga anak na niya. Kayo po ba ay mga anak ng Diyos na? Amen. At alam naman natin yung verse na John 3:16, dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sana yung buhay natin dito sa mundo din, is hindi lang nakafocus palagi sa atin. So it's time na nga to give a gift to God. Ang Pasko ay hindi para sa atin, hindi dapat nakafocus sa sarili natin. Meron tayong 364 days sa loob ng isang taon, at yung one day na yon is December 25 lang, para alalahanin yung pagkabuhay niya. Sabi, meron tayong 18 national holiday every year. Yung isa lang doon is to remember yung kapanganakan ni Jesus. Ipagdadamot pa ba natin? Iisipin pa ba natin na ano kayang gagawin ko sa Christmas? Pupunta ako sa ganito, mag-Hong Kong ako, which is hindi naman masama kung talagang kalooban or bibigyan tayo ng blessings na makapag-abroad, why not? Pero ano yung ibibigay naman natin sa Lord? So 364 lang, at 364 ang meron tayo, one day lang ang hinihingi. So ibigay na natin sa Panginoon. Ang mga parents nga, di ba, kapag birthday ng mga anak nila, anong ginagawa? Pinaghahandaan. May iba pa nga na nangungutang, di ba? Para lang ma-celebrate yung kaarawan ng kanyang anak. Nag-e-effort talaga sila na mapaghandaan yun. Kasi lalo na pag mga 7th year, 18th birthday, mga first year birthday, talagang nag-e-effort. At ganoon din naman tayo mga anak, di ba, sa magulang natin. Kapag birthday ng magulang natin, ang ginagawa natin? Wala ba? Hindi tayo umuwi ng bahay? Hindi natin sinaselebrate? Di ba sinaselebrate natin? Kasi ang birthday talaga is once a year lang. May nagbe-birthday ba dito ng everyday? Wala naman, di ba? So, ganun ka-importante ang birthday sa atin. At ganun din ka-importante ang birthday ni Jesus na dapat December 25, actually, para sa ating mga Christian,
hindi lang dapat natin sinaselebrate ang birthday ni Jesus every December 25. Kailan? Tuwing kailan? Every day. Every day, lagi dapat natin paggising pa lang natin, inaalala na natin ang pagkabuhay niya. Kung hindi nabuhay si Jesus, nasaan tayo? Anong meron kaya tayo? Nung last time na nag-usap kami ng partner ko, nag-usap kami, sabi ko, ano kaya yung buhay natin kung hindi tayo nakakilala sa Lord? Kasi marami kami nakikita na ganito, ganyan. Alam naman natin ang Katniel, di ba? For 11 years, naghiwalay sila, di ba? So, inisip ko, sabi ko, ano ba kaya ang buhay namin kung wala kaming Kristo? Wala kaming Jesus Christ sa buhay. So, sabi niya sa akin, malamang daw, 3 na anak ko, tapos iba-iba yung asawa ko, ganyan-ganyan. Tapos losyang na, ganyan. Sabi ko, hindi naman. Kung mabait pa rin naman ako kahit papaano. Sabi ko, baka inisip ko nga, baka kung wala talaga akong Diyos sa buhay ko, siguro mayaman ako, pero walang satisfaction. Siguro, lagi lang ako nagta-travel. Kasi yun naman din talagang pangarap ko, mag-travel abroad, punta dito, ganyan-ganyan. Wala lang, parang i-flex lang. Ay, yun naisip ko na gusto ko mag-abroad dati. Kasi nga para ma-achieve ko yung parang puntahan ko yung lahat ng countries. So, parang lang talaga, personal lang talaga. Kaya, thank God talaga. Sobrang nagpapasalamat kami na alam ko rin naman kayo, sobrang grateful kayo, nakakilala kayo sa Lord. Kasi tayo everyday, inaalala natin kung bakit bakit nagkatawang tao si Jesus Christ, ang Diyos, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Dahil nga sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos. So si Jesus ay may, di ba pagka may birthday, ano bang nireregalo natin sa kanila? Yung gusto ba natin o yung gusto ng tao na matanggap niya? Diba? Kung ano yung gustong matanggap ng taong pagreregaluhan natin nung may birthday. Sino nag-birthday dito na siya pa yung nagregalo? Wala, bihira, malabo. Nagpakain lang, di ba? Nagpakain, pero masama pa sa loob. Kasi nabawasan yung ipon, nabawasan yung ano. Pero usually talaga, wala talagang nagbe-birthday na nagre-regalo. Laging siya yung nireregaluhan. Diba? Pero si Jesus, ang Diyos, hindi siya kagaya ng tao. Hindi natin siya kagaya na ngayong Pasko, gusto ko lahat ng tao, pupunta sa akin, magpapasalamat, magre-regalo. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Kung gusto natin, mas maganda, gawin natin. Ibigay natin sa Lord yung time natin. Pero kung hindi gagawa o magre-regalo ang tao sa Diyos, okay lang sa Kanya. Basta, mahal niya tayo. Pero tayo ba na nagmamahal din sa Lord, is kaya rin ba natin arukin o isipin na yung mahal natin is hindi natin bibigyan ng regalo? Kayo din naman nagbibigay kayo ng regalo sa mga partner nyo, di ba? Sa mga magulang nyo. Ngayong Christmas, usang exchange gift. Minsan, mahirap, mabigat na nga yung 150. Pero, nagpa-provide tayo, di ba? Sa atin, ngayon, pwede natin ibigay sa Lord, walang amount. Wala siyang hinihingi na amount. Kung ano lang yung kaya natin ibigay, malaya tayong ibigay. So, ito yung mga bagay na pwede nating irigalo sa Lord. So, tulong to. Kasi baka nahihirapan tayo na, ano ba Lord ang pwede kong ibigay sa'yo? Wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong time, kasi nagtatrabaho ako. So, ano yung pwedeng ibigay? Pwede natin ibigay sa Lord ngayong Pasko. Ano yung pwede natin irigalo sa Kanya? Sige, next po. Sige, next po. Ayun yung kanina. So, ito yung mga pwede nating ibigay. Siyempre, una dyan, yung heart natin. Heart natin ngayong Christmas. Meron tayong 364 para ibigin ang sarili natin. Para ibigin ang mga ibang tao. Pero ngayon naman, ibigin natin ang Lord. Alalahanin natin na may Diyos na nagmamahal din sa atin. So heart ang pwede natin ibigay. Pwede namang iba na sinasabi nga nila, kung may hilig kumanta pero wala sa tono, pero may heart daw. Di ba? So pwede yun. Kung talagang gusto ba natin talagang magregalo sa Lord pero wala tayong sapat na pera, wala tayong kakayanan, basta ang heart natin na i-celebrate yung birth of Jesus,
is okay na kay Lord. Masaya ang Panginoon doon. And pangalawa, mamaya ano yung pangalawa? Yung pangatlo is time. Sa paanong paraan? Limit yung social media and yung hangout with friends. Anong dapat natin gawin? Instead na mag-social media tayo that day or every day, hindi naman pinagbabawal. Sabi ko limit Baka makorek ako, limit. Medyo bawasan natin. Yung hangouts with friends, social media, anong gagawin dapat natin? Siyempre, magpe-pray tayo. Mag-worship, magdi-devotion tayo. Kaya sana this December 25, magkaroon ulit tayo ng Shema po, no? Shema. Kasi sa amin talaga sa family ko, nabasa ko siya nung Christmas. So, para sa mga hirap talaga na mag-share sa family, siguro ayun yung way para, kasi babasahin na nga lang hindi na nga tayo magko-construct ng word, so babasahin na lang natin. So, maganda siyang way para makapag-build up na, ayan, na mapakita natin na Christian tayo, na meron tayong gantong Jesus Christ na sinaselebrate, na nabuhay para sa atin, namatay din dahil sa ating mga kasalanan. So, magandang bagay yon. And itong kamay na yan, pwede nating irigalo sa Lord yung commitment natin. Commitment. Anong mga commitment? Special number. Pwede kayo mag-testimony. And pwede rin tayo mag-join ng mga fellowship. Di ba? Meron tayong tinatawag na New Year's resolution. So tayo, wala naman tayong ganun. Dapat nga, everyday talaga is iniisip natin na bago tayong creation na dapat ginagawa natin yung tama. Pero yun, pwede rin naman, ano ba commitment na pwede nyo ibigay sa Lord? Pwedeng next year, magjo-join na kayo sa mga ministry, tutugtog kayo, kakanta, awit. So yun yung pwedeng ibigay natin na regalo sa Lord. So kung meron sa inyo mas maganda pang boses kay Ate Mariela, di ba? Kabugin natin, di ba? O next year, mag-ano na rin tayo, mag-song lead na rin tayo. Sino may mga magandang, magaling mag-gitara, sa computer, pwede na rin kayo mag-digital, palitan natin si Kuya Eric. Di ba? Pwede, maraming commitment na pwede i-commit natin sa Lord. So, wag na lang tayo mapili kasi ang ministry nga is nandyan lang. Hinihintay tayo na magpagamit sa Lord. And yung mga fellowship natin, ang fellowship natin, hindi nawawala po yan. Ang prayer, ang youth, practice, tsaka yung mga morning, tsaka Sunday service natin, hindi nawawala po yan. Tayo lang nawawala. So, kung gusto nyo, regalo sa Lord, yung commitment na umattend ng gawain niya, go! Mas gusto ng Lord yan. Hindi niya tayo pipigilan. Actually, matagal niya nga tayo hinihintay na mag-join sa fellowship. So, kung ito yung pangungusap sa inyo ng Lord na i-commit, malaya po tayong gawin. Huwag natin pigilan ng ating sarili. And yung last is yung tithes. Especially sa mga naka-receive na ng 13th month pay, mga bonus, mga kita sa business. So, pwede yan. Pwede nating iregalo sa Lord ang munting salapi na pwede nating ibigay. Offering, tithes, sige kahit hindi. Ibigay natin yung tithes natin. Ibigay natin ang tithes natin. Ibigay. 10% lang po yan. Meron tayong 90%, di ba? Lagi na tinuturo sa atin. 90%, ang laki-laki na nga ng porsyento na yun As yung 10% na yun is hindi pa natin maibigay. So kung ngayon, nahihirapan tayo mag-tithes sa maliit na bagay, ngayon pa lang simulan na natin. Kasi pag lumaki na yan, pag naging 1 million ang income natin monthly, baka mahirap na ibigay. Kaya ngayon pa lang na maliit pa lang yan, 1,000 pa lang yung natatanggap natin monthly, 100 lang yan, hirap na tayo. Paano pa tayo i-bless ng Lord? So paano tayo makakatanggap din ng malalaki pang gift mula sa Lord kung tayo nga mismo is hindi natin maibigay yung nararapat sa Lord? Actually, nararapat sa Lord kasi nararapat para po talaga sa Lord ang tithes natin. So kung ngayon pa lang is nahirapan tayo this 2023, struggle tayo financially, kaya ang reason natin, Lord, hindi ako makapag-tithes kasi ang liit ng kita ko. Ngayon,
pwede mong irigalo sa Lord yon, yung commitment mo na makapag-tithes na. So, ayan yung mga bagay na pwede nating irigalo sa Lord. So, sabi sa Philippians 2:4, paki-next po. Yan. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Ngayon ba, naiisip mo na kung ano yung pwede mong irigalo kay Lord? Pati sa kapatid mo sa pananampalataya, sa ibang tao, kahit sa mga unbeliever, may naiisip na ba kayo? So, siguro may iba sa inyo na hindi pa nakakaisip, mag-iisip pa lang mamayang gabi, i-meditate pa lang niya, isipin niya ano ba yung makakatulong sa kanya sa kapwa, okay lang yun, it's okay. Basta, make sure lang talaga na ngayon naman is magbigay naman tayo. Ibigay naman natin yung dapat na ibigay para sa kanila. So kung wala pa kayo naiisip na iriregalo, so dito tayo magtatapos sa verse na to. Sa 1 Timothy 6:17-19. Yan, sinabi dito na, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to be put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they make hold of the life that is truly life. Ang Pasko ay hindi panahon para magpataasan at magmalaki. Huwag tayo tutulad sa mundo na ginagamit yung ari-arian nila para masabi na they are blessed. Iba tayo. Sabi nga, di ba, ang mga youth dito tawag sa peculiar. Iba yung naisip ko. So unique tayo, iba tayo sa kanila. Dahil ang mga bagay na meron tayo, yung mga taong yun, ay anumang bagay na meron tayo dito sa mundo is manandalian lamang po yan. Wala talagang kasiguraduhan. Masisira at mabubulok din yung mga sapatos natin, yung damit, ang pera mauubos din yan. Pero kung mag-invest tayo or iisipin natin, ano ba yung mga kayamanan na pangmatagalan, which is yun nga, pag nag-invest tayo sa kapatid natin ng trust, ng respect, pangmatagalan, habang buhay is daladala natin yan. So, huwag tayong magtitipid sa pagtulong sa ating kapwa. At kung mapapansin nyo, itong dalawang bagay na diniscuss natin or itinuro sa atin ngayong gabi, ma-illustrate ko siya sa isang yoyo. Alam niyo yung yoyo? Yoyo, ganon. Yoyo game, ganon. Kasi baka generation lang namin yung abutan yon. So, yoyo, yung ginaganon. Yung igagano mo siya, pag hinagis mo siya, babagsak, tapos babalik sa'yo, di ba? So, isip ko na, para tong yoyo na, pag binata mo siya ng palayo, bumabalik. Pag hinagis mo siya, babalik siya sa'yo, di ba? At ganun din yung pagpapala ng Lord. Pag nagbigay tayo, pagka nag-let go tayo, hindi tayo nag-alangan na bitawan yung pagpapala na meron tayo. Bumabalik yan. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mayaman at sagana magpala, di ba? Kaya, huwag tayong matatakot na maubusan. Maubusan man ng lakas, ng energy, ng time. Babalik yan. Ibabalik sa atin ng Lord yan. Hindi lang doble. Ako naniniwala, hindi lang doble. Pwede pa niyang i-triple or basta times 100 or 1 million pa, kaya niyang ibalik sa atin yan. So Christmas is the busiest holiday talaga sa ating bansa. Pero wag nating kalilimutan ang isineselebrate natin. Kasi kung wala tayong isa-celebrate ngayong Pasko kung wala yung isa-celebrate. Paano tayo magse-celebrate kung wala yung celebrator? May nag-birthday ba na may nagpa-bridal shower ba dito nang wala yung bride? Hindi ko nga naranasan yun eh. Di ba? May nag-birthday ba na wala yung birthday girl, wala yung birthday boy? Di ba? So, kung ngayon tayo
mga Christian, may iba kasing religion talaga hindi nagsa-celebrate ng Pasko daw, pero tumatanggap naman ng bonus. Tayo is nagsa-celebrate tayo. Ngayon nagsa-celebrate tayo, lagi nating alalahanin yung sineselebrate natin. Kaya hindi dapat natin makakalimutan yung reason ng pagsa-celebrate natin. Sino ang sineselebrate natin ngayon? Yes. So it's Jesus to celebrate. So pray po tayong lahat. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, sa iyong salita. Sa pagpapaalala mo sa amin kung bakit kami nagsa-celebrate ng Pasko. Always reminds us, Lord, na hindi lang namin alalahanin ang iyong pagsilang tuwing Pasko, tuwing December 25, kundi everyday, Lord, sa buhay namin, lagi ka namin maalala, lagi namin maalala ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung paano kami makakapagbigay sa iba. Mangusap ka sa aming pagtulong. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sagot kung paano kami makakapagbigay sa mga tao na nangangailangan at paano kami makakapagbigay sa iyo. Pero Lord, personally gusto namin, Lord, ibigay yung buhay namin. Gusto namin surrender sa iyo. Meron lang talaga minsan na pumipigil sa amin na ibigay or isuko namin ang aming buong buhay. Pero Lord, ikaw na Diyos, hindi ka nag-alangan na ibigay ang buhay si Jesus Christ para sa amin. Kahit na kami noon ay makasalanan pa, Lord, hindi mo pinalagpas, Panginoon, binigay mo pa rin dahil sa sobrang pag-ibig mo sa amin. Kaya Lord, we pray na kung paano mo kami inibig, turuan mo rin kami ibigin ang mga tao at higit ikaw, Lord. Ibigin ka rin namin kung paano mo kami inibig. Kaya sa iyo, Lord, ang batas sa papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.